Ito, pag-usapan natin, pinag-iinitan nung Diversion Brothers, di umano. Di umano. Yung maleta. Mainit sila dun sa maleta. parang masama ang loob, hindi sila nakatanggap ng basura. Ang tawag nila dun basura eh. Pero yun yung maleta ng puno ng pera. Pag-usapan natin. Si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kine-question na. Ang gago ni itong Diversion Brothers na to, no? Si Gutesa, ang itinurong magnanakaw, si Tambi tsaka si Saldi. Ang gustong imbestigahan nitong Diversion Brothers na si Tito Soto tsaka si Lacson, si Gutesa, si Marcoleta, si Chis Escudero, etc. etc. Abay ngayon, yung maleta naman, ibang klase, no? Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na sinasabi. mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay Yan yung sinasabi ko dati pa. From the get-go, sabi ko, amoy na amoy ko itong mga ito. Tayo, nanggagalaiti tayo. Gusto nating maparusahan, hindi yung mga bubwit, kundi yung mastermind. Etong mga to, hindi talaga sila interesado sa mastermind. Actually, to the contrary, iniiwas nila doon pa sa mastermind. gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao na lilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Ito nga sinasabi ko. Halimbawa, isa ako doon sa mga kontraktor. At alam ko ang talagang mastermind ng nakawan dyan ay hinahatiran ko ng pera ay halimbawa si Tambi. Tapos idadalin sa Malacanang kay Bongbong Marcos. Magsasalita pa ba ako? Hindi na. Kasi instead na etong Senate, etong Blue Ribbon, imbestigahan yung ituturo kong si Tambi tsaka si Bongbong, ang iimbestigahan ako. May ano ito? Para akong nagbitay. Para akong nag-suicide, di ba? Dapat nga, para maayos natin yung problema, hindi ko sinasabi na yung nagnakaw na kontraktor ay hindi maparusahan. Kung may kasalanan sila, parusahan. Pero pakinggan muna natin sila para dalhin tayo doon sa mastermind. Hindi eh. Ang sinisilip natin yung mga bubuhit. Diba? At nang pwedeng So, ilabas. masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Hindi. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan. Kaya kasi ganito, may mga nagsasabi, Coach Oli, normal yun. Kasi 'di ba, tingnan mo, pagdating sa korte, 'di ba, titingnan mo rin yung mga nagsasabi ng mga testigo at ano bang ginagawa ng kabilang abogado? Dinidiscredit, 'di ba? Para malaman kung yung testigo ay credible, 'di ba? Sa husgado po 'yun. Ito po kasi Blue Ribbon Committee. Itong mga senador na to, si Lacson ay para siyang, kumbaga't ikukumpara mo sa hukuman, para siyang judge. Ang nangyayari dito, itong si Tito Soto at saka si Lacson, kung ikukumpara mo, parang nagiging abogado ni Tambi. Nagigets? Dapat as a judge, kunin mo yung sinasabi nito, imbestigahan mo ito, paharapin mo ito, kasi ito yung sinabi nung paano mo sasagutin yan, pasagutin mo yung sinabi noong witness. Hindi yung ikaw ang gigiba doon sa credibility nung testigo. Abogada ko ng kabilang. Ang tanong, kliyente mo ba Black Pinky? Tuta? Ito si Tambi.
Gano'n na nangyayari rito, eh. Tayo hindi naman abogado pero simple lang naman 'to. Ang gumigiba do'n sa ano hindi naman yung judge, and at the same time hindi kayo korte, ha? Ba't kung sino dapat tinatanggap niyo lang. Sino pang magiging resource person kung yung tao, sabi nga sa lahat ng mga humarap do'n, si Gutesa ang walang kasalanan, wala namang na-corrupt yan, eh. So, halimbawa, yung mga walang kasalanan magsisilabasan pa yan? Hindi na. Idadamay niyo, eh. Sinong gusto pa mag-resource person? Silang ididiin. Di kasama pa sila dito sa circus na 'to. Bihira naman kayo, oh. Pahirap na nga yung magnanakaw. Pinahihirapan niyo pa. Paano tayo maaayos nito? Kaya ako minsan di ko maintindihan yung ibang vloggers, eh. Dapat kahit ano man ang kulay mo, pula ka, asul ka, dilaw ka, dapat hindi natin pinipigil papunta roon sa mastermind. Kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Ito next po, tingnan natin. Okay, ito gusto kong obserbahan ninyo yung sagot ni Tutasen, ha? Obserbahan nyo. Kasi tinatanong siya patungkol doon kay Tambi. Importante bang mapaharap si Tambi sa Senado, sa Blue Ribbon? Obserbahan nyo kung paano sumagot to si Tuta. Former Speaker Martin Romualdez will actually show up at the Senate Blue Ribbon Committee hearings? He's only been mentioned once. Once lang daw na-mention si Tambi. Hindi. Yung pinalitan mo nga eh. Nag-play pa eh. Si Chis Escudero, di ba? Pinalitan mo as Senate President, sinabi niya rin eh. Ng mastermind, ito, si Tambi. The name that cannot be mentioned, anong once lang? Sinungaling ka talagang sinungaling ka talagang kabisote. Kabisote ba yung tawag sa kanila noon? Kabituloy. Di ba? May tawag sila doon sa kanilang And so I will not have a fairly good judgment of how important that would be. Or Ligutesa? Yeah, Would that be correct, sir? the Gutesa affidavit that is being questioned. Oo. Kita mo, natatawa siya. Oo. So hindi niya makita ang importance na paitawag si Tambi kasi isang beses lang daw nasabi ni Gutesa. At may problema pa yung notaryo. Yung affidavit tapos tabi-tawa. Kikita mo? Kita niyo yung istorya? Di ba? Abogadong-abogado dating kay Tambi. Ba't hindi mo patawag as a resource person? Kung wala siyang kasalanan, di wala. Pero hindi, doon pa lang. Kinakat na eh, di ba? Itong mga to, hindi ko talaga. Pero antayin natin. Meron daw, di umanong magaganap. Ha? So, relax din. Kasi, balita ko marami na rin nagagalit. Hindi na lang sila, siyempre, gigipitin eh. Di ba? Anyway, baka ano pa masabi ko. Kalma lang, meron na tayong nadidinig. Meron na tayong nadidinig na galawan. Next week, ha? Maano natin yan. Ito po, next. Ay, idagdag ko lang itong, yung patungkol dun sa maleta na kina-question nitong, nitong dalawang Diversion Brothers. Kasi masyado raw mahal yung maleta. Diba? Pag ganun kadami, iba yung maleta pa lang aabot na daw di umano ng milyon. Basta I don't remember the exact figure kung magkano yung maleta na yun, no? So sa dami noon talagang malaki, maleta pa lang ang Renoma ata ang pangalan nung so mamahalin. Hindi ko lang maalala eksaktong pangalan at presyo. Kayo nang ini-issue. Teka muna.
lalagyan mo ng bilyon eh. Ano ba naman? Kukwestiyonin niyo yung presyo ng maleta. Para mo sinabi, "Ay, bibili ako ng Sequoia. Gusto kong bumili ng Patrol. Gusto kong bumili ng GMC. Gusto kong bumili ng Ferrari. Kaya lang B8. Magastos sa gas. Yung iba B12 pa. Tanga! Bibili ka ng mamahaling kotse, hindi mo kayang magpagas. Huwag kang bumili ng mamahaling. Naiintindihan mo? Parang ganito yung konsepto nila eh. Ang mahal masyado ng maleta, lalagyan lang ng pera. Yung condominium nga eh. Yung bahay nga sa Forbes eh, ginagawa lang tambakan ng pera eh. Ang babaw naman nung argumento nung iba. Masyara raw mahal yung maleta. Isipin mo, bibili ka ng condo unit sa BGC, tatambakan mo lang ng pera. Bibili ka sa Forbes, pupunuin mo lang ng pera. Tapos hindi ka makakabili ng maleta. Kahit ba sabihin nating milyon-milyon yung maletang yan, panis yan sa atin, mahal yun. Oo. Sa akin, hindi ako talaga. Pero sa kanila, panis yun. Kung ang problema natin, paano tayo kukuha ng pera, sila ang problema nila. Saan nila itatago yung pera? Kasi hindi naman nila pwede itago sa bangko yan eh. Matitrace yan. Yung ganong kalaki, hindi itatakbo nila yan. O kaya mapapansin nyo ngayon, maraming politiko pupunta Europe, di ba? Ganyan. So lalo tayo maghihirap, di ba? Yung iba binibigay sa mga tuta. Yung iba may mga kabit. Ay maraming politiko diyan, marami. Hindi ko nilalahat ha. Oo, yung balita namin. May mga politiko oh. Yung isa, hindi ko nababanggitin, pero sikat na sikat sila, magkakapatid silang politiko. Ang daming kabit. Oo. Yung isa din naman, may kabit din. So bigyan mo yan. Pwede mong yung pera, pwede mo ibigay sa mga tuta para masuplayan nila yung mga kabit nila. Di ba? Parang ganun. Wala tayong sinasabing pangalan ha. Next po. Eto, bigyan ko lang ng komentaryo etong statement ng mga bossing ng mga tuta. Ang daming mga politiko, ang daming tuta nito si Tambi eh, na. Ngayon lang ako nakakita ng buhaya, maraming tuta. Ito bossing nila. Ano sabi niya? The Filipino people, I give you this solemn assurance. Ano bang Tagalog ng solemn? Makabagbag. Hindi. Basta solemn, parang alam nyo na yun. I will never betray your trust. Diba? Ito, simple lang to eh. Kung dalawa lang tong sinasabi ni Tambi na ito, totoo to o hindi totoo. Walang gitna. Hindi daw niya ibebetray ang tiwala ng taong bayan. Solemn assurance. So, kung totoo ito, ibig sabihin, napakalinis nitong congressman. Ito ang pinaka malinis na naging House Speaker. Kung totoo ha, kasi isipin mo, wala siyang kinalaman. Tapos, yung mga nasa paligid niya, kumita ng bilyon-trilyon. Yung best friend niya, nakabili 3 chopper, bahay sa Forbes, private jet, and yet, siya, walang kinita. So, napakalinis nitong tao na ito. Kung totoo itong sinasabi niya. Pero kung hindi totoo itong sinasabi niya, demonyo tong animal na to. Grabe. Wala nang konsensya. Kasi yung kanyang pagtanggi, yung kanyang pagsisinungaling is with confidence. So ibig sabihin ay hindi na siya nakokonsensya. Yung kanyang pagsisinungaling ay sobra-sobra na pati sarili niya napapaniwala niya na. Ganyan na po ito kademonyo. Ganyan na po ito kasama. Sagad sa buto.
Hindi na wala nang usapang konsensya, 'di ba? Yung isipin mo nakikita niya siguro, malamang nakikita niya yung mga nalunod dun, mga namatay sa Cebu, mga namatay sa baha, mga namatay sa lindol, bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa korupsyon. So kung involved siya, balewala sa kanya yun. Wala siyang pakialam dun. Wala siyang konsensya. Parang sinasabi, wala akong pakialam sa inyo, malunod kayo lahat sa baha. Basta ako ligtas. Ganun lang yan, dalawa lang yan. Super linis to. O sobrang sama ng tao na ito. Kahit mapatay yung mga nasa paligid niya, wala siyang pakialam. Your choice. Anong sa tingin ninyo? Super linis to? O super sama? Next po. Ito po ay gusto kong bigyan ng komentaryo. Hindi ko alam kung si Kiko Barsaga ay nagbibiro nito. Bongbong Marcos, totoo ba ito? Tatanong tayo na maliwanag. O nagbibiro si Kiko Barsaga? Kasi sabi niya, breaking news, NFA rice is now for sale in Cebu for 20 per kilo. Nagbibiro ba si Kiko Barsaga? Sarcastic ba siya, Bongbong Marcos, o totoo? Kasi Bongbong Marcos, gago ka kung totoo to. Hindi po mura yun ha. Ano lang yun? Tagalog ng stupid. Tanga ka, wala ka talagang alam. Kasi ginawa niya na to, if I'm not mistaken, sa Cebu din, di ba, Lindol? Pambihira, ininegosyo mo pa. Yan ba yung pangako mong 20 pesos na ilalabas mo? Yung gagawin mong 20 pesos ang bigas. Kung hindi to, kung totoo to, hindi to biro 20 pesos na bigas. Yung pala, gagawin mo sa mga nasalanta ng bagyo lang, sa mga nasalanta ng baha. Dapat nga bigyan mo ng libre yan. Ininegosyo mo pa. Pag naman talaga ito, isa pa tong walang konsensya. Talagang kayo magpinsan, wala kayong konsensya kung kung ito'y hindi biro, kung ito'y may katotohanan. Isipin mo, inulit mo pa. Oh. Ako sa tingin ko talagang sunog na utak nitong si Bongbong Marcos kung totoo to. Wala na to. Wala nang future ang Pilipinas. Sunog na to. Next po. Ito po. Tingnan po natin sabi, Consulate General of the People's Republic of China in Cebu. We are donating water and canned foods to the families affected by Typhoon Tino, wishing Cebuano strength and hope. Buti pa yung consulate ng China nag-donate. Si Bongbong Marcos. Di umano, magbebenta pa ng bigas na 20 pesos. Animal na yan. Ito yung kinahagalitan nila. China. Sila pa yung tumutulong. China. Yung pinagmamalaki mong Bongbong Marcos na EDCA, ni hindi man lang namin naramdaman dyan sa Cebu. Ni wala man lang naitulong sa Cebu. Sinabi nyo ang purpose ng EDCA ay para makatulong. Pagka may ganitong klaseng disaster, asa na yung EDCA? Hindi, nagpakatuta ka sa mga kano, ang tumutulong sa atin, China. Hindi ka ba nahihiya niyan, Bongbong Marcos? Sa bagay, inaway mo yung China doon nung umatin ka dyan sa ASEAN Tapos, mag-gate crash ka para kamayan si Xi, President Xi. Kakahiya ka talaga, Bongbong Marcos. Pero tama to. Tama itong ginagawa nitong consulate ng China.
Consulate General of the People's Republic of China. In goods po, wag kayong magbibigay ng eto parang insulto 'to sa gobyerno natin, Hindi sila magbibigay ng pera. In goods po ang kanilang ibibigay. Kasi kung pera 'yan, mapupunta na naman 'yan sa mga lintik na mga gobyerno natin, sa mga lintik na mga politiko, sa mga buhaya nating politiko na kahit na disaster na lang ang iniisip yung kanilang kapakanan. Kapakanan na magbenta ng 20 pesos na bigas, kapakanan na maituro ang Duterte, kapakanan na makuha ang pera pa. So tama 'yan, 'di ba? Tama. M Buti nga, supalpal sa pagmumukha ng Pilipinas 'yan, na 'tong mga politiko. O nga pala, ang SMNI meron din silang pinost ko sa Facebook, okay? Maaasahan yung SMNI. Talagang ipinamimigay, okay? So, kung gusto nyo pong mag-donate, it's up to you, ha? Kung sa SMNI, para maparating sa Cebu, kung may kaibigan kayo, parating nyo na ng diretso, basta wag lang sa gobyerno, ha? Wag. If maaari, in kind, in goods, or idiretso na. Okay? Ito, tingnan natin. Si Bongbong Marcos ang tulong. After 3 days na nasalanta ang Cebu, ito si Bongbong Marcos. Pumunta ron at nag-photo op. Ito na naman siya yung mga payuko-yuko, patingin-tingin sa helicopter. Ito naman yung paturo-turo na naman. Tingnan mo yung kuha rito, di ba? Parang may harang. Diyan lang kayo diyan. Ayos kayo. Iposisyon nyo yung mga bata dito. Posisyon. Yun lang ang kinuhanan ng camera yun lang. Si Bongbong Marcos lang tapos konting crowd. Sana man lang kinuha ninyo hanggang likod. Di ba yung sitwasyon? Kasi yung bang halatang-halatang parang mema lang, may masabi na may ginawa siya. Kita mo, parang may harang. Ito, yung inaapakan niya. Harang. Dito ako. Kayo dyan na mga madudumi, dyan lang kayo. Tapos kunwari, kuna ng picture, kunwari kinakausap, kunwari concern, kunwari tutulong, di ba? Pero huwag kayong lalapit. Dyan lang kayo. Children, distance. Distancia amigo. Di ba? Halatang halata. Ito, paturo-turo. Akala mo nagbibigay ng instruction. Hindi. Walang alam yan Anong tulong na ibigay niya? 20 pesos na bigas, magbebenta. Ano pa? Ano pa ba? Ano pa naku? Mahuhuli ba? Di ba anong ginawa nilang ng kanyang spokesperson na tinaguan niya sa palda? Sinisi pa Duterte. Imbis na habulin niya. Tingnan mo itong loko-lokong to. Imbis na habulin niya. Yung sino nag-ghost projects o sino yung gumawa ng flood control nung kanyang panahon, habulin niya. Ipakulong niya. I-serve niya yung justice. Hindi, tinuro na naman ng Duterte. Inutil talaga no? Wala talagang kwenta tong tao na to. Pambihira. Ito lang, meron akong gustong bigyan ng komentaryo. Patungkol ulit dito kay Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin itong sinabi ni Chua. Sabi niya, President Bongbong Marcos is doing the hard work. Sip-sip! Namamatay na mga Pilipino, nalulunod na, doing the hard work. Anong hard work doon? His approach is saving lives. Paano? Sinong na-save niya? Namatay. Naganda lunod-lunod. Anong na-save? Saan siya may na-save? Not just making headlines. Marcos does the work with all his heart. Not for praise or media noise. But to save Filipino. Bakit? Paano mo naman pupurihin? Ikaw lang ang pumupuri. Naman to si Chua, napakasip-sip no? Kulang ka na sa budget. Baka magalit sa'yo si Tambi.
Kasi kapupuri mo kay Bongbong Marcos, lumininis si Bongbong Marcos. Ang dapat nililinis nyo si Tambi. Yan ang gusto niyan. Siya ang linisin nyo, wag si Bongbong Marcos. Baka mawalan ka ng budgetan dyan. Ha? Huwag masyadong sip-sip. Kasi tatandaan ninyo, change is coming. Oo, kung may Santa Claus is coming to town, change is coming. And if it comes sooner, kasama kayong lulubog kung kaninong tumbong yang sinisip-sip nyo. Mag-iingat kayo. Ha? Mag-iingat kayo. Hindi po tayo nananakot, pero tatandaan mo. Yung iba dyan, maraming pinatayong City Hall. Sa gitna ng sa bangketa. Oh, delicates yan. Ha? Ingat sa kakasipsip. You make sure tama. Ha? Kasi hindi ko maintindihan sa mo pinulot tong saving lives. Ito, pag-usapan natin na merong nagagalit sa ombudsman. May nagrarally. Naku, patay ka, boying. Pero, obserbahan nyo obserbahan nyo po itong rally na ito. Ilagay ninyo kung anong napansin ninyo Ivan, anong nais iparating sa ombudsman ng mga grupong nagtungo dyan ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Panawagan ng mga grupo magsagawa ng masinsinang investigasyon ng Office of the Ombudsman at sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon ngayon sa gobyerno. Kasama na anya o public officials na nasa executive branch. Okay, ito, bibigyan ko kayo ng panahon para obserbahan di ba? May rally. So okay yan, may mga nagrereklamo. Alam naman natin, questionable talaga si ombudsman. Kahit ako, wala akong tiwala dyan sa mamang yan no? Bakit tayo ilagay yan? Yung nag-appoint sa kanya, lalong walang katiwa-tiwala, hindi katiwala. Eto, pero mapapansin nyo, sige, lagay nyo, wag nyo kalimutan kasi pinananagot. Baka teka muna, walang so far so good, di ba? Bakit wala sa executive department? Yung hawak ni Bongbong, mga sekretary, siya, etc., walang napapanagot. Nagmarcha papuntang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang iprotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot ng matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ayon sa mga ito, nagkakaroon umano ng selective justice. Selective justice. Ibig sabihin, namimili sila kung sino lang ang hahabulin. Pinapaligtas yung si Bongbong Marcos at yung mga bata ni Bongbong Marcos. Office of the Ombudsman pagdating sa isinasagawang investigasyon dahil hindi na ipapatawag ang matataas na opisyal ng gobyerno. Kahit lagpas 100 araw na ang nakakalipas simula nang mag-umpisa ang investigasyon sa flood control anomaly. Kaya sumugod tayo dito sa Ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, mabagal na aksyon. Nangangamba tayo dito Alyansang Makabayan. Selective justice. Cover up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang Presidente. Ayon kay Palatino, kaya nila nasabing mayroong selective justice ang ombudsman ay dahil hindi umano umaabot sa executive branch ang nangyayaring investigasyon ngayon sa mga katiwalian. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Kaya yan ang ating sinasabi na cover up at mabagal na aksyon na ginagawa ng ombudsman. Ba't di nyo pag-resignin si Marcos? Di ba? Sa tingin ninyo, may kasalanan si Marcos Bakit wala man lang nakalagay na Marcos resign? Ayan. Ibinintang rin ng mga ito sa mga Si public Marcos. officials Si Sara. Dinamay na pa. nangyari sa Cebu saan higit 100 mga tao ang nasawi sa Bagyong Tino. Anila dahil umano ito sa Si Boying. kapawayaan ng mga nakaupo sa gobyerno at mga substandard na flood control. Ayan. Tanong. Ano napansin nyo? Standard na flood control project.
Sa kalalabas lamang na pahayag ng Office of the Ombudsman, Ano napansin nyo? Bukod sa sinasali nila si Sara, kasi hindi naman dapat, wala namang flood control si Sara eh. A- Ano bang kinapuputok ng butsin yung mga animal? 'Di ba? Hindi ba pwede kayo mag-rally doon sa merong hawak, may kakayanan, may opisyal na responsibilidad doon sa mga ghost projects, doon sa flood control projects. Wala pong kasalanan, wala pong hawak na flood control project si BP Sara. Kung sasabihin lang nyo yung kanyang confidential funds, halatang halata naman kayo, 150 million lang yon. At ito kapuna-puna. Doon sa pinakita kanina si Boying, si Bongbong Marcos at saka si Sara, teka muna, wala si Tambi? Ewan ko baka yung ibang flag may kasali si Tambi. Kaya lang kasi doon sa kanilang main, doon sa balita, doon sa kanilang main, wala si Tambi. Kasi parang yung rally nung itong mga pare, madre, sila Dilima, etc., wala ring Marcos resign. Parang medyo nakakapagtaka yun Oo. Meron, mangilan-ngilan kami. Si Ka Eric. Di ba? Sumisigaw ng Marcos resign. Pero yung karamihan, yung umakyat sa stage, hindi raw nila papanawagan yung Marcos resign. Parang ganito. Walang Tambi. Di ba? Kitang-kita naman. Itinuturo sa flood control projects, mga ghost projects, mga budget na biglang tumaas, yung mga insertions na biglang tumaas. Kasama si Tambi dyan. Ang pinipilit yung kasama si Sara. Di ba? Halatang halata kayo. Pag binasa nyo, comment section nito, puntahan nyo. Anong sinasabi? NPA yung mga yan, komunista yung mga yan. Di ba? Basahin nyo. Ito kasi ang sabi-sabi. Okay? Tanong ko, kayo ba ay naniniwala dito? Pag ang rally iniiwas kay Tambi, NPA. Kasi ang leader daw ng NPA ngayon at komunista daw, di umano Hindi naman ako naniniwala. Ewan ko kayo, naniniwala ba kayo? Ang leader daw ng NPA ngayon, ang pumalit na, ang pinanser ng mga komunista, si Tambi. Yun ang sabi. Pero si Cotsoli hindi naniniwala diyan. Pero obserbahan nyo lang Di kasi dalawa yan Meron yung nagrarally nang wala si Tambi, yung isa naman nagrarally na walang Marcos resign. Pag walang Marcos resign, Pinklawan ang rally. Kung walang Tambi, NPA daw. Tama ba ako? Tama-tama. O mali ako? Yun nasabi sa akin Obserbahan nyo. Kaya ako, kung magrarally lang, tapos sasabihin nyo, accountability, pag-resignin natin yung mga magnanakaw, pero walang Marcos resign, walang Tambi-Tambi, kayo na lang mag-rally. Ano yan? Tapos gusto nyo nakalagay dun si Sara? Ilalagay nyo lang ang picture ni Bongbong Marcos na panagutin. Basta andyan si Sara? Saka nyo lang ilalagay na andyan yung mukha ni Tambi basta andyan si Sara? Halatang halata. Kaya kung ganun lang, wag na. Wag na. Lokohan niyang animal na yan. nakikiramay ang ahensya sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Drama. Mayroon na rin anilang special task force na una nang nag-iimbestiga sa mga infrastructure projects na iprioridad na imbestigahan ang mga proyektong dapat sana. Antayin nyo yung rally na magaganap. 3 araw yun. 3 yun.
maraming magbabaliktaran diyan. Yaan po ang ipanalangin natin. Na lumabas, lumitaw sa liwanag yung mga madidilim. Lumabas sa liwanag yung mga magnanakaw. Ma-expose sila todo. I will remind you again, yung sinabi ni Cayetano, maraming pera yang mayan. Yang nagnakaw ng pondo ng taong bayan at trilyon, malaki po yun. Kaya sabi niya, guguluhin tong investigasyon. At ang panggugulo ng mga lintik na yan is delaying tactics at diversion. So, wag tayong papayag doon. Pero magkakaroon ng rally. At kung matutuloy po, 3 araw po itong gaganapin na INC rally. At ang balita ko ay may iba pang religious na sasali at iba-ibang ahensya at iba-ibang grupo na sasali. In that 3 days, let's pray, may mga manindigan magbaliktaran. Andun po yung susi. Yung 3 araw na yon, may magising, may magbaliktaran. Kaya, abang-abang tayo dyan. Ay makakabawas ng pinsala ng bagyong Tino. Tiniyak rin ng Ombudsman na isusulong ang hustisya na may malasakit, sipag at determinasyon. O yan. Ito. Next po, puntahan natin to ha. Yung kanina pong pinakita natin ay diversion ng mga NPA. Di umano. Okay, yan ang sabi. Excuse me po. Ito po, ha, diversion naman, declare. At tingnan natin yung sasabihin niya. Yusek, good afternoon po, Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? O, ayan. Tinatanong si Claire, ano yung data na nakuha nyo patungkol sa flood control projects sa Cebu? O, data ang tinatanong. Okay. Ano yung data mo, Claire? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, Diyan pa lang sabi ko tarantada. Ang kinuha niyang data sa DPWH talagang 2016 to 2022. Niloloko tayo ng mga animal na to. Kasi kung aayusin mo yung gusto mo talagang maayos yung halimbawa lang ha. Isa yung bahay ko doon sa Cebu nang kinain ng tubig. Isa doon sa pamilya ko ay nalunod. Masakit po yun eh. Tapos ang sasabihin ni Claire, kinuha mong data 2016 to 2022. Baka sa isip-isip ko, talagang ginagago tayo na itong mga to. Ngayon nangyari yung baha. Kami yung namatayan. Kami ang lumubog ng bahay. Ang inuuna nyo pa, politika. Talagang ang bababoy nyo. Hindi ko ako yung biktima dyan. Yan talaga isipin ko. Ang bababoy ninyo. Mga wala kayong puso. Ipinasok nyo pa rin yung agenda nyo para mailubog ang Duterte. Hindi nyo na nirespeto yung mga namatay. Hindi nyo na nirespeto yung mga nawalan ng bahay. Ang nasa isip lang nyo, yung sarili ninyo. Pero teka muna. Okay? Yun yung point doon eh. Kaya nakakaasar. Pero tingnan nyo to. May ipapakita ko sa inyo. Ito po, itong ginagawa ni Claire, ito ang istorya ng kabuuan. Ito ang sumasalamin
sa kabuuan ng strategy nila. Papakita ko sa inyo. Lumalabas po na 343 flood control projects. Ayan, 343 flood control projects ng 2016 to 2022. Diretsuhin na natin. Ang ibig niya sabihin, 343 flood control projects nung panahon ni Duterte. Ayan na lang ha. Diretsahan na. Wag na tayong pabakla. Ang nagawa, 2 po ang terminated dito. At ito na may makikita niyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. Okay, so nung panahon ni Bongbong, 168 lang. Ililista ko nga. 168 nung panahon ni Bongbong. O, 323 nung panahon ni Duterte. Diretsahan na tayo. Huwag na nating anuhin. Oh. At ang ongoing pa po ang 55. Pero kanina lamang po, bago po tayo sumalang po dito, ay mayroong pinadala po si Sec Vince ng latest data. At yun po ay mayroon pong mga flood control projects, hindi lamang po sa Cebu, kundi sa ibang mga rehiyon. At ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Yusek, follow. Okay, so dito explain natin. Mabuti ha. Ito yung sinasabi kong salamin ng game plan nila. Ang sinabi nila, 323 flood control projects nung panahon ni Duterte. Kay Bongbong, 168 lang. Pero pag titingnan nyo yung amount, simula 2022, ay 2016 hanggang 2022, kung hindi nagkakamali yung aking utak, 1.2 billion plus 2.1 plus 2.4 plus 2.5, 1.5, eh nagkakahalaga ito ng 17 billion .021 noong panahon ni Duterte. Ulitin ko po. Ha? Humigit kumulang, computin nyo na lang. 17.021 noong panahon ni Duterte. Panahon ni BBM, 14.63 billion, 11.61 billion, 12.77 billion. Oh, kung tama ang aking computation ng aking utak, 39 billion .032. Okay? Niloloko tayo nito si Claire. Bakit? Ang pinagtuunan niya yung dami ng flood control projects. Hindi po yun. Yung laki. Isipin mo, yung buong proyekto nung panahon ni PRRD, 17 million lang. 17 billion lang. Eh nung 2023, 14 billion na. Isang taon, halos kaparehas ng 6 na taon ni PRRD. Ulitin ko, yung isang taon nila na 14 billion at yung yung 6 na taon na 17 billion ni PRRD, 6 na taon compared sa isang taon ni Bongbong, halos parehas. 14 tsaka 17, di nagkakalayo, di ba? Nakuha nyo? So anong style? Sisilipin nila, kaya kailangan pag nagsalita si Claire, silipin ninyo. Bakit? Isa lang ang tatamaan yan, yung siyang mintis. Isipin mo, ang importante, yung amount. Kasi ngayon nalunod eh. So halimbawa, pumasok ako, Bongbong Marcos. Nakita ko, teka muna. Kulang itong flood control, hindi nito kakayanin yung problema dito sa Cebu. Kaya nga nagtaas kayo ng budget eh. First year pa lang. Pantay na halos nung 6 na taon ni PRRD. O sige, ayusin natin yan. Wala pa rin nangyari. Pangalawang taon, 11 billion. Pangatlong taon, 12 billion. Ang total niyan, 39 billion. Humigit kumulang. Panahon ni Bongbong. 17 billion lang kay PRRD, 6 na taon. So yung 3 taon ni Bongbong Marcos, doble ang flood control projects na perang kinuha nyo sa taxes ng taong bayan compared sa 6 na taon ni PRRD. Naiintindihan ninyo? Kaya don't ask. Don't shit us with that 323 flood control projects. Naiintindihan? No.
Ano pang purpose? Bakit humingi kayo ng pagkarami-raming budget? 3 taon lang dinoble nyo yung budget nung panahon ni PRRD. Anong purpose nun? Para makabili kayo ng chopper? Para makabili kayo ng jet plane? Private jet? Para may bambayad kayo ng NPA? Ako yung nagtatanong lang. Para mahawakan nyo sa leeg ang mga dilawan? Anong purpose nun? Saan napunta yun? Diba? Kasi, di Bongbong, lumayas ka na dyan. Kasi kung ang gagawin natin lahat ng mali, isisisi mo sa nakaraan. Claire, anong purpose ng amo mo dyan? 3 taon na siya eh. Halimbawa, yung drug war ni PRRD. Hindi man siya nagtagumpay na nasiro niya ang drug problem ng Pilipinas. But significantly, luminis ang kalsada. Tama ba ako? Tama-tama. So yung na-create nung panahon ni Noynoy o panahon pa dati-dati, ang daming drugs. Hindi pwedeng gawin ni PRRD yun na excuse. Sinabi mo, lulutasin mo drug war eh. Hindi man niya nalutas ng todo-todo, pero bumaba. Significantly. Safe ang mga babae sa mga adik. Nagets nyo? May purpose siya ron. Anong purpose ni Bongbong Marcos? Kung lahat isisisi nyo kay PRRD. Eh di lumayas na kayong dalawa dyan, wala kayong silbi, mga animal. Ah, di ba? Ang gawin nyo, alis na kayo dyan, tapos maglagay na lang kayo tagabagsalita para pag may nangyari, ibintang nyo kay PRRD. Tapos. Di ako may tanong lang, this is a serious question. May parating na tag-ulan. Super typhoon. Ang balita namin tatama sa Ilocos Norte. Wag naman sana. Wag naman sana. Pero pag nagkabaha, naulit yung nangyari sa Cebu, mangyari sa Ilocos Norte, kasalanan pa rin ni PRRD? Ha? Kasalanan ni Sara? Bay, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Walang backbone yung presidente nyo yan. Di ba? Magkakasubukan yan. Naintindihan nyo na kung paano tayo pinaiikot nitong mga to? This is not isolated case. Kaya yung inaalis nila si Tambit at si Bongbong Marcos, tapos ilalagay nila si Sara, kalokohan yun eh. Bakit? Hindi naman to unang nangyari. Doon sa insertion pa lang lumobo na eh. Nung panahon ni Bongbong Marcos, lumobo na ang insertion sa Kamara, diyan sa Legislative Department. Yes, dati meron, pero grabe ang ano ngayon. 'Di ba? So kung wala kayong planong ayusin tong gobyerno, huwag niyo nang dagdagan yung sakit ng mga namatayan. Kasi there is too much evil in your heart na gagamitin niyo yung sitwasyon para ipanglaban niyo sa inyong mga kalaban sa politika. Hindi niyo na iniisip yung mga nabiktima ng bagyo. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu at ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo, ang pinaka-data at kailan ito Ito si Claire, pag kay Bongbong walang alam eh. Dumalaw na siya, di ba? Inabot siya ng 3 araw bago siya dumalaw. Pero laging ganyan, pag patungkol kay Bongbong, alanganin na sagot. Pero kay Sara, alam niya kung kailan wala sa bansa. gagawin. Pero pupunta po siya. Salamat po, Yusek. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yuns. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max. And yet, yun nga yung budget supposed to be para sa flood control, umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito?
Okay? So, ang tanong dito, yung post ng gobernador. Okay? Obserbahan po ninyo anong sagot ni Claire. Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022. Naibalik pa, di ba? Di ba? Hindi niya na malaman kung anong sasagot niya eh. Pero kailangan ibalik niya kay panahon ng Duterte. Mismo ka talaga. Etong tao na to, wala tong kayang sagot ng hindi idadamay ang Duterte. Yan lang yun. Kasi hirap na rin eh. Minsan naiintindihan ko siya eh. May kahit ako nasa kalagayan niya. Paano kayo pagtatanggol si Bongbong? Iniisip ko eh. Kung ako ba nasa kalagayan niya, una kong naiisip, hindi ko tatanggapin. Kung sakali ako, hindi ko tatanggapin. Pero kung nga rin for discussion purposes, di ba? Natanong kasi ako niyan eh. Intindihin niyo si Claire. Natanong ako ng isang vlogger. Hindi ba dapat intindihin niyo? Kasi parang abogado daw. Kasi yung abogado, natural, may kliyente yan, ipagtatanggol niya. Diba? Ang kinaibahan, yung abogado, ipagtatanggol niya yung kliyente niya. Pero hindi niya ibabato sa kapitbahay o sa nakaraan. Pagtanggol mo lang yung kliyente mo. Halimbawa, pinagbibintangan yung kliyente mong pinatay yung kapitbahay. Ipagtatanggol ko yung kliyente ko hindi siya pumatay. Pero hindi ko ibibintang doon sa ibang tao. Kasi kawawa naman yung ibang tao, di ba? Makonsensya ka naman. Pagtanggol mo na lang yung kliyente mo. Kaya lang ito, siguro dahil no choice eh. Paano niya ipagtatanggol? Kaya ako, sa tingin ko, mayaman na to si Claire. Kasi yung ganyang kabigat, yung ganyang kahirap ipagtanggol, at para sirain mo yung pangalan mo sa ganyang klaseng tao, dapat, kahit bukas, halimbawa, natanggal na si Bongbong Marcos at wala na siyang trabaho, kailangan hanggang mamatay na yung apo niya, buhay na siya. Kasi masisira ang karir mo dyan. Hindi man masira ang karir mo, pero yung pagkatao mo, sirang-sira. So, dapat sulit. Di ba? Dapat sulit ang kikitain mo. Kaya sa tingin ko, mayaman na ito. No? Opinion ko lang naman yun. Pero, di ba, yung sabi, intindihin nyo si Claire, hindi pwede kasing intindihin eh. Dahil, paano nga naman niya ipagtatanggol? Talagang kalat tong si Bongbong Marcos. Pero yung ibibintang pa sa iba, pangit. Sa Cebu, mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin. 3 beses niya inulit. Pinasok niya lahat. Sa bawat question, pasok. Alam mo, ito ang ibig sabihin ng desperation. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kliyente niya hindi tatayo on itself dahil madumi. Kasi kung ang kliyente mo talaga is not guilty, he can stand on the personality or the character of his client. Hindi mo na kailangan mag-iba-iba. Hindi mo na kailangan magpaulit-ulit patungo sa iba. Kasi halatang halata eh. 'Di ba? Na hindi mo maano yung kliyente mo, hindi mo maipagtanggol. So kailangan ilipat mo. Desperation act na ito nila Claire.